Okay, mga kapatid, sobrang tigas nitong hose, radiator hose. I-release muna namin ni Doms yung pressure, 0.9. I-release muna namin yung pressure, tapos i-start namin. Pagka ito ay mabilis talagang tumigas itong radiator hose, ano yon? Head gasket yun. Malakas yung back pressure. Lusot yun. Oo, lusot. So, release mo muna, Doms. Pero di ba dapat, Doms, dapat pupunta lang dito, tatapon niya yung tubig doon sa, babalik niya sa reservoir. Kung mainit na ang Ito, ibabalik niya yun. Bubukas tong Kasi thermostat valve din to eh, no? Sige nga, iyan mo nga. Kasi wala pang mainit kaya. Ayun. Ano na, oh. So, ayan. So, release na to. So, ito malambot, oh, mga kapatid, oh. Start mo, tingnan natin. Pag tumigas ka agad to, at syempre may pressure na nanggagaling sa makina. Yun yung pag ito uminit na, pag overheat ka na, kasi yung coolant, paiinitin niya tong radiator cap, ito ay isang thermostat valve din to eh. O-open yan, pupunta dun ngayon sa reservoir yung coolant mo. Ubusan ka ng coolant, kaya ka mag-overheat. Tingnan natin kung talagang titigas, Doms. Ano sa tingin mo? Sige, obserbahan natin. Ito kasing Montero na to, mga kapatid, dinating to nung pag-resume namin, 27 yata o 26. So, hindi pa namin to nahawakan. Ang mga gagawin dito ay low power, kaya ite-test drive ni Doms ngayon. Tapos sa dipstick, meron talsik. Tignan mo nga. Tignan mo nga kung may talsik sa dipstick. Sabi dito sa JO, may talsik sa dipstick. Tignan natin. Tapos, radiator hose na PPP. Yun nga yung tinitignan natin kanina. Okay, tapos may konting clearance sa steering wheel. Tapos white smoke. Saka yung low power. Pero Doms, ang sabi dito, sabi ng may-ari nito, radiator hose na PPP and bumabalik once binuksan yung radiator cap. Aba, baliktad yun, ano? Baliktad yun. Sino kaya nagsulat nito? Wala nang pressure yun eh. Diba? Baka nga talagang nag-over pressure, no? So, ayun. Sige. Ito yung pinakamagaling nating mekaniko dito. Ayan. Ito yung aral na aral. Ay, ayan yung talsik. Ayan, malakas, oh. Hindi siya konti, ano? Hindi siya konti. Malakas siya, oh. Ayan, oh. Meron pang yan. May dipstick pa yan. Pag inalis mo dipstick niyan, ay, bugan na yan. Ayan na. Bumuga na, oh. Kita ba? Ilayo mo konti ilaw. Ayan, yan. Kita na ba? Ayan, oh. Tingnan nyo, mga kapatid. Lagay ko na yung kamay ko. Para makita nyo. Ayan, oh. Huwag mo nang i-test drive to. Kawakan mo ngayon, Jay, oh. Huwag mo nang i-test drive to. Sa lakas ng talsik na to, kung may low power man to, baka nga loose compression. Saka na natin problemahin yung transmission. Unahin muna engine. Kasi kung low power to dahil sa transmission, wala tayong magagawa doon. Unahin muna engine. So, ganun muna. Para sa may-ari po nito, hindi pa tayo nag-meet. So, ito po yung unit nyo. Talagang goodbye. Dito sa inyong makina, kailangan nating general overhaul dito para maayos lahat yung problema. So, yung paninigas po nung radiator hose ay posibleng nag-overheat na kayo ng matindi dahil nga naubusan ng coolant. Tapos, eto na kinalabasan. Na-damage na po ang inyong mga piston ring, pati ang inyong liner. Ayun. One more! Pero actually, normal pa yung usok niya eh. Kasi, siyempre, binibirit mo eh. Normal pa yun eh. Pero ang hindi normal, yung langis na nakuha natin sa, sa dipstick. Dalawang Montero, nagkatabi. Itong isang Montero, ito daw yung in-overhaul na, in-overhaul daw to, 120,000. Wala namang na-overhaul. Pero ngayon, turbo na lang ang problema nito. Siguro sa mga susunod na araw, tapos na yan. Pero yun ang malaking problema. Talagang yung Montero na yun, ang ingay-ingay. Talagang yun, general overhaul na po yun.
Okay mga kapatid, may bagong dating dito. Ito po yung Mitsubishi Pajero na Fieldmaster na 3 doors. Pero ito po ay converted. Pag sinabing converted, hindi ito yung nabili dito locally. Ang problema nito, na-acquire to nung mag-asawa na pumunta sa akin kanina, pero hindi nila talaga kabisado yung pinagmulan ng sasakyan na ito. Ibig sabihin, yung maintenance ito, hindi nila kabisado. Hindi halos makatakbo at napaka-usok. Ronnie, paki-revolusyon mo nga. Tignan natin kung anong klase usok nito. Sige. Sige, revolusyon mo. Sige. Ayan, oh. Grabe. Oh, tama na. Tama na. Iabante mo muna doon. Abante mo rito. Abante mo rito. Sige. Sige, papasweldoin pa rin kita kahit tama mo ako. Hop, okay na yan. Patay mo na. Ito po kasi mga kapatid, ang original na makina nito, ayon doon sa kanyang rehistro, ito po ay gasoline engine. Ngayon, ito ay napalitan na ng diesel engine na 4M40. Malaking makina po ito. 2.8 diesel engine, yung mga nakakabit doon sa mga Fieldmaster na 5 doors. Napakalaki ng makina nito para sa isang 3 doors na Pajero, kaya ito ay overpower. Ngayon, i-check ko lang bakit ganun kausok, sobrang itim. I-check natin ang EGR nito, i-check natin ang intake manifold nito, pati na rin yung mga injectors, yung mga nozzles. Ronnie, halika dito. Tignan mo nga yung oil. Kunin mo nga yung dipstick dito. Dito ka. Pakita ka. Dito ka sa kabila. Yan. Yung dipstick ng oil nandyan. Tignan natin yung oil. Kasi ang ayon doon sa may-ari nito, hindi pa nila ito na i-change oil mula nung nakuha nila. Tignan nga natin. Ang dumi po. Naku, grabe. Lapit mo nga dito. Gled, tignan mo nga dito. Ito. Ayan, yan. Dito rin. Lapit mo dito. Sobrang itim na. Ha? Hindi lang sa itim. Parang ako na. Parang pintura na siya. Oh. Parang pintura na siya, mga kapatid. Oh. Ako na yun. Hindi na siya yung normal na langis. Sobra na. Isa rin to sa pwedeng mag-cause ng ng ganung usok. Kaya ang gagawin natin dito, Ronnie, kuha mo ako nung ating Lubrigold na engine flush. Lagyan mo ng engine flush dito sa makina. Tapos paandarin natin siguro medyo itodo natin mga 6 minutes para talagang humalo yung ating Lubrigold. Ito po ang nilalagyan ko ng engine flush. Hindi po yung mga modelong makina. Hindi yung regular ang inyong change oil. Kung regular ang inyong change oil, hindi nyo kailangan na gumamit ng mga engine flush. So, itong mga ganitong klase na napabayaan, ang pag-change oil, diyan mo ngayon gamitan niya ng engine flush. Tulad nitong, Avanza na to. Ayan, oh. Ito kasi, hindi talaga nag-change oil. Yung may-ari nito, nakausap ko na siya. Kaya ito ay nag-stock up. So, itong Avanza na to ay due na for overhaul po ito. Sige, lagyan natin ng engine plus. Lubrigold. Ito po. O, sige, lagay mo doon. Tapos, paandarin natin to ng mga 6 minutes, Ronnie. At ipapakita natin sa video kung gaano kalapot yung langis nito. Yung may-ari nito, galing sila ng Pandakan. Naku, kamag-anak ko pa pala. Yung mga kapitbahay namin na mga... Sabi nga ninuno pa namin diyan sa Santa Barbara, Baliwag, Bulacan, ay kamag-anak din nila. Yan sila Nana Barang. At yung may-ari po ng Delta Motors, kilala po nila, si Kaputi, si Tio Berting. Ayan, ay karga mo na. Itong aming engine plus na produkto ng Grand Toro Oro, no, GTO, ito po ay Lubrigold engine plus. Napakaganda po nito. Hindi po ito naninira ng mga oil seal. Yung kasing mga ibang engine plus, kapag inilagay nyo at matagal nyong pinaandar, ay sisirain yung mga oil seal, masyadong matapang. Ito po hindi. Pero hindi ko ina-advise na regular nyong gagawin to. Kasi kung ang gamit nyong langis ay yung mga langis na Repsol na ini-endorso namin, na kahit na pagtagalin mo ng mga 6 na buwan o 8 buwan, hindi mo kailangan gamitan ng mga ganitong klaseng engine plus. Kasi po, maganda yung langis natin. Minor lang yan, hindi kailangan i-revolusyon. So, hard starting pa. Oh. Sige, isa pa.
Akalain mo, hard starting pa ngayon. Sige. So mukhang may problema din talaga tayo sa injection pump. Orasan mo, Ronnie, ha? 6 minutes. 6 minutes. Okay. Mga kapatid, posible po na yung turbo nito ay may problema na rin. Yung sobrang kapal ng usok na yon, sa tingin ko ha, puro diesel ang pumapasok doon sa combustion chamber at yung hangin naman na galing doon sa turbo, malamang restricted. Titignan din natin yung air cleaner nito, baka barado na rin. At mamaya ipapakita ko pong lahat yan sa inyo habang dinedrain na namin yung oil nitong Fieldmaster. Ayan, 3 doors. Kukunti po yung langis eh. Konti langis. Ilan na ba nasalin nyo? Isa pa lang po. Isa pa lang. Ako pa man. Parang kulang yung langis eh. Kulang. Kulang. Sabi nga rin ng may-ari nito, umiilaw-ilaw yung oil indicator. Pagka daw packet na ganun, yun ang napakadelikado. Kasi yung mga na-overhaul natin na namintana, kapag kapakyat yung takbo nila o kaya pababa, gawa nga nung yung langis kulang. So yung level niya, gaganong-ganon. Di syempre, kung tumapat doon sa oil pump, kulang yung langis, wala siyang mahigop. Yun ang delikado. Talagang pwedeng makasira ng makina yun kasi walang langis na aakyat eh. So yun, nakadalawa ka na. Dalawa. Sige. Pero halos parang tatlo lang natin. Parang paubos mo. Sige, binibilang natin kasi mahirap na. Baka mamaya maputukan tayo ng problema nito. Ayan, documented tayo. Kulang yung langis ito, 3 litro lang oh. Idagdag mo pa yung nilagay natin na engine flush. Imbestigahan natin to. Para doon sa mga nabibiling mga second hand na mga sasakyan. Basta na lang ibinenta ng mga dating may-ari. O ayan, ang pwede nyong ma-experience. Mausok na mausok. Ang ano nito, ang ibinubuga nito, i-check na rin natin yung ano. Total si Nel, nagsimula na si Nel eh. Nel, simulan mo ng kalasin din yung ibabaw niyan. Ito na unahin mo ha. Para makita ko lang yung EGR. Mga kapatid, ito yung Montero na sabi ni ate, no, ay in-overhaul daw at 120,000 pesos ang nagastos. Hindi po talaga siya in-overhaul. Ngayon, binilan ko to ng overhauling gasket para ayusin yung dito sa harapan, doon sa timing, no. Lahat ng mga oil seal pinagpapalitan ko, pati yung kanyang tensioner, mga gears pinagpapalitan ko kasi isa yun sa maingay. At ayan na, okay na siya. Umaandar na. Medyo blow by, pero kung in-overhaul nga sana, walang problema kasi 120,000 yung nagastos ni ate. Pero dahil sa wala ng pera, ang usapan namin, patitinuin ko na lang yan, aalisin natin yung mga leaks niyan. At ito ngayon, ang ganda na ng tunog. Wala na halos kayong marinig na lagapak. Samantalang nung dinala sa amin to, lumalagapak to. Napakaingay. Kasi mga kapatid, itong mga makina na to, mga 4D56 na to na CRDI, kapag hindi mo alam ang adjustment ng barbula nito, iingay talaga yan. Nakakala mo, katok. So ngayon ito, tahimik na to. Meron na lang kaming isang problema dito, yung turbo. Tirikang araw dito sa amin. So yung turbo nito, hindi siya working, kaya medyo may konting usok. Sira yung kanyang turbo actuator, yung solenoid dito. So hanapan ko muna ng ibang solenoid para malaman natin kung gagana ng maayos yung turbo nito. Pero ito, kapag napalitan na yung solenoid na yon, pwede nang gamitin nung may-ari. Hanggat wala pa siyang pera. Kapag meron ng pang-pa-overhaul talaga, sige, overhaul na natin. Okay pa naman, hindi pa naman ganun kalakas yung tusok niya, hindi rin naman grabe. O, yan pa siya. O. Pero sayang, kung yung 120,000 na yon na ipang-pa-overhaul talaga, wala na sana yan. Yung usok na yan. Okay mga kapatid, kalas na ni Nel. Ito yung bago namin dito. Ilan taon ka na ba? 46. 40? 46 na pala to. Okay, Nel. So sigurado matututo ka dito. Halika dito itong bago kong cameraman si Francis. Kalimutan ko sa dami nyo. Okay, ito yung EGR. Oh. Yung EGR niya hindi naka-blanking. Kaya lang sira na sigurado to. Kasi inalis na nga nung dating gumawa. Binarahan niya na yung hose para mahigop nga itong vacuum. Ito sigurado sira na to. Ngayon, kapag nirevolusyon mo yung hangin na galing dito, pakita mo to Francis. Yan.
yung exhaust na mausok talaga na itim yan, papasok ngayon dito sa EGR valve, tapos papasok dito sa intake manifold. Oh. Kaya ngayon, yung usok na yon ilalabas ulit dun sa tambucho. Sa halip na makakuha siya ng fresh air na galing dito sa air cleaner, papakita ko sa inyo mga kapatid, ha? Yung fresh air na sinasabi ko, ito yun. Paano ka rin naman talaga makakakuha ng malinis na hangin kung ganito? Pakita mo nga yan, ano? Buksan mo, kunin mo air cleaner. Hindi, kunin mo lang air cleaner. Kunin mo lang. Yung air filter pala. Kunin mo lang air filter, yan. Paano ka makakakuha ng malinis na hangin kung ganito ang air cleaner mo? Ayan, baradong-barado na, oh. Sobrang dumi na. Hindi na talaga to lulusutan ng hangin. Barado na to. Kaya ngayon, nare-restrict yung pasok ng hangin na hihigupin dapat ng turbo. Tapos, meron pa palang takip to. Isa pa to sa nakapagbigay ng problema. So, yung design niya, ganyan, no? So, dahil doon, nare-restrict yung hangin. Dito siya papasok. Dito, yan. Oh. Napakaliit na niyan, tapos ito yung pupunta sa turbo. Tapos barado pa. Kaya nag-doble-doble yung problema, walang makapasok na fresh air. So ito, lilinisin na namin tong intake manifold, tapos papaandarin ko muna. Kapag nawala na yung usok, ibig sabihin nandun lang yung problema. Pero para sigurado tayo, yung mga nozzle tip nito, ipapaayos na rin natin, baka naman sobra talaga yung buga ng diesel. Pero unahin ko muna, alisin ko muna yung usok sa pamamagitan ng paggawa natin dito. Magpapalit ngayon tayo. Wala na to, hindi na talaga to pwede. Pag bibili kayo ng sasakyan na medyo luma na, kahit bago pa tignan nyo kagad air cleaner. Isa yan. At sa mga nagbebenta ng mga segunda mano sasakyan, magpalit naman kayo ng air cleaner. Magkano lang naman to Hindi na yan kabawasan sa kikitain nyo. Para po yung makakabili naman ay hindi mamumroblema na mausok yung sasakyan na mabibili niya. So, Nel, pag ibabalik mo to, linisin mo na rin, ha? Ayan, linisin mo na rin yan. Tapos dito, maglinis din tayo dito. Tsaka may nakita ako dito, ito, halika. Ito, tignan mo, palipit na to, So, hindi na makakadaan din yung fluid. Ito pa naman ay sa power steering, kaya bibigat ang manibela nito. Ayusin natin to, palitan natin to nung medyo naka-elbow. Para hindi ganyan na mapipilipit. Tapos may tagas pa ng langis yan dyan sa ilalim. Tignan mo kung saan yung tagas ng langis na yon para maisabay-sabay na rin natin yung trabaho. So doon sa Montero na yon, anong problema natin? Turbo. Turbo na lang. May singaw. O yan si Doms. Overtime dito. Pero okay na. Oo. Turbo, wala nang ingay. Yung makina. Wala nang ingay yung Yung usok sa dipstick, konti lang yun. Manageable pa yun. Pwede pang gamitin yun. Saka wala naman sa Oo. Sa oil cup, wala naman. So yan mga kapatid, sayang po ang pera. Kapag bumili kayo ng ganitong mga kaluma ng sasakyan, isipin nyo kagad yung gagastusin nyo. Mabuti na lang ito kahit paano maganda pa yung kanyang makina. Pero yung sobrang usok niya na yon, kapag yan ay hindi nakuhang maayos dito sa mga gagawin ko sa EGR, syempre ay magbababa na tayo ng injection pump para iyan ay i-overhaul at i-calibrate ang kanyang mga nozzles. So yun muna mga kapatid, Happy New Year po sa inyo. At kung nakatulong po sa inyo itong vlog ko na to, paki-share, paki-like at siyempre po, paki-subscribe po ang Autorans.